Welcome back mga ka-adventure. Another day, another adventure. Ito po ang day 2 ng amin pong off-grid adventure na ginawa dahil pagtakas namin sa Kanipo dahil sobrang lakas ng amihan kasama ang Big Green Boatman at ito ang mga buong kaganapan. Kaya tara, samahan niyo po kami. Let's go! Enjoy guys! Good morning mga ka-adventure. Gising maaga para makaumpisa ng maaga. Mula sa Balonbon Base Camp ay nagbiyahe kami ng mga 6 na minuto hanggang 10 mga ka-adventure at pumunta kami dito sa isang bangka para ihatid yung cuttlefish na nahuli namin kagabi. Nakakuha kami ng pusito walang ulo. Ay, atag na pa eh. Ayan na, request ni Renald. Tauban mo na. Tauban mo. Oh, low tide na karoon, hindi na tauban. Ayun! Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga ka-adventure. Another day, another adventure na naman tayo. Siyempre, kasama natin si Papa Tonyo, ang ating sweeper, and praise the Lord dahil po okay na si Papa Tonyo mga ka-adventure. Si Papa Tonyo pala ay nagka-air packet na karaan dahil may inayos silang baklad. Pero buti na lang ay okay na siya ngayon at nakasama na siya natin sa ating adventure. At syempre, hindi pwede natin iwan sa isla yan. Amihan sa isla eh. Kasama natin yan, YouTube channel. Good morning mga ka-adventure. Abangan nyo, punta kami ng Puerto. Dadaling ko ng Puerto yan. Yung mga adventure again, maraming salamat po sa inyong patuloy na susuporta, tiwala, pagtangkilik at pagsama sa lahat po natin mga adventure na ginagawa. Again, sabi ko nga po sa inyo, sobrang laki ng bagay na ibinibigay nyo po sa amin sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya again, pinipilit po namin na sa lahat ng mga adventure na gagawin natin, credit at kasama po kayo. At maraming salamat. To God be the glory and God bless us all. Let's go! Our blessing today! Pagka-ready ng lahat ng mga kagamitan na atin pong gagamitin sa paninisid ay ayan. Baba na tayo mga ka-adventure at syempre visibility check at kita nyo naman napakalinaw talaga. Even doon na may agos pero isa ito sa mga reason kung bakit merong malinaw na dagat ang linapakan. Kaya nga ito tinaguri ang the clearest seawater in the world. At para sa ating unang pagsisid ay inisto ko po itong high fin coral trout or lapo. Kaya lang hindi tayo masyadong nasatisfy sa distance at biglang sumirit palalim kaya hindi tayo nakatira. Napaka-active ng mga baitfish dito sa area, kaya lang low tide yung situation ng tubig mga ka-adventure. So kapag low tide kasi yung karamihan ng isda ay nasa malalim, unlike kapag high tide ay sumasama sila sa mga planktons or mga kinakain na isda sa mababaw na area. At para naman sa ating susunod na pagsisid, ito another coral trout, kaya lang nung panira na ay nalate ako ng konti, sumirit na naman. Ano ba yan? Pagkaraan ng ilang minutong paghahanap, pagsisid at paglangoy sa malayong area ay eto. Nakakita po tayo ng tatlong mga lipty or harlequin sitlips at hindi tayo masyadong aggressive na lumangoy papunta sa kanya kaya napakakampante at ayan. Nakahuli na tayo ng ating unang isda para sa araw na ito. Tinry naming hanapin yung dalawa pang kasama nito mga ka-adventure dahil lumapit din si Native Channel sa akin at nagsagawa kami ng mga ilang lives pa pero sayang
Ang hirap kasi ng mga butas ng batong pinagtaguan ng mga istang ito, kaya hindi na natin ulit nabawasan yung grupo nila. Tinginan kami ni Native Channel kung sino ang unang sisisid sa amin dalawa, at ayan na nga, nauna ako. And then try ko pong i-stock down itong hyphen coral trout or tiger na lapu-lapu. Kaya lang nung malapit na sana ay nasa gitna naman siya ng mga coral reef, at siyempre hindi natin tinitira yan. Pinapalampasan na natin na hindi tama sa corals, kaya lang ayan, tumago naman. Sayang. Dahil ready na si Native Channel, pagkaahon ko ay siya naman ang sumisid mga ka-adventure. At nga pala, nabawasan na ng power yung kanya pong spear gun or pana dahil natanggal yung isang goma. At eto, nakapagsagawa siya ng tira doon sa hyphen coral trout na in-stock natin kanina, at tinamaan niya. Kaya lang, sobrang alanganin naman. Isisecure niya na sana, kaya lang ayan, sumirit, nakawala mga ka-adventure. Daplis pa lang pagkakatama sa panga. At sa unahan ng konti ay nagsagawa tayo ng panibagong pagsisid, at tinignan ko kung anong mga isdang lumalagoy na nasa ibaba, 3 piraso. Nung papalapit na ako ay narealize ko na ayun, mga suran pala at napakalalaki. Siyempre nag-focus tayo sa pinakamalaki, tapos ayun, sumuksok mga ka-adventure. I-try ko pong panain itong isa kasi hindi sumuksok agad sa bato, pero lumayo naman. Kaya ang ginawa natin ay umahon, nagpahinga, at nagbawas ng load ng pana. Ready ang flashlight sa ating gloves para nang sa ganun ay ready tayo sa paghahanap dito sa tumagong surahan or unicorn fish sa loob ng bato. Nung una ay hindi ko siya masyadong napansin na yun na pala yun, dahil tinago niya yung kanyang ulo. Pero nung nagkaroon ako ng pagkakataon na tirahin kagad dito kahit hindi maulo, ay ginawa ko na. Body shot mga ka-adventure, at ayan, napakalaki, napakalusog. Isang napakalaking suran po ang ating ikalawang isda para sa araw na ito. Ambil tayo. Tayo. Di ba makita mo? Lawason. Siguro, etong ohas. Saan ba? Oy. Sundak ang bato dito ba? Saan susok-sok? Saan susok-sok? Ito lang po ang bato ito. Oh, saan ito? Ang sunod ako ano eh. Pagkasya pa na pa. Sabi ko kay Papa Tonyo na patayin mo na yung cellphone niya, dahil habang siya po ay nagsisweeper sa amin, para hindi siya maboring, ay nagpapatugtog po siya ng mga awitin na nasa ganun ay ganahan din siya magsagwan-sagwan, kakasunod-sunod sa amin ni Native Channel, na every time kailangan namin siya ay nandyan kagad siya sa malapit. Okay. Ha? Ayan, fish is secured mga ka-adventure, and continuous pa rin tayo sa paghahunt. At
pagtugis dito sa dalawang napakalalaking coral trout or lapu-lapu. Ang daming coral trout dito sa area mga ka-adventure, ngunit nung pagtira ko ay ayan, nagulat na siya at nag-turn na pa kabilang side. Tinira ko pa rin, hindi ko tuloy tinamaan. At mula sa kabilang dulo mga ka-adventure ay narating na namin yung area kung saan tayo nakakita ng dalawang luba. At yung pinakamalaki na tinira natin na hindi tinamaan ay narating na namin at nakita ko na pumasok dito sa loob ng bato. Hindi napansin ni Native Channel kaya nagbawas kagad tayo ng load ng pana. At hinanap sa ilalim kung saang angulo tayo pwedeng makatira. At sabi ko nga kay Native Channel, since na dalawa kami, mayroon akong dive body. Kahit anong part ng katawan basta nakita ko ay titirahin ko kahit paalanganin. At ito na nga mga adventure, nakita ko kaya umatras ako ng konti at tiniyon yung pana at isinagawa ang pagtira. Keep the line tight mga ka-adventure para hindi na pumasok pa or sumuksok sa ilalim ng part ng bato yung luba. At continuous ako sa pag-ascend pataas habang hinihigpitan ko yung tali dahil paubos na yung ating hangin mga ka-adventure. Grabe kalanganin na. Grabe na kalanganin. Diyan pa. Ade, biratong buya. Biratong buya ba? Ato yung pukan. Pai, Native! Native! Di ba na idilaw nga na murag tanggapa? Makita ni mo ng udi ha. Kung makita ni mo, bira ba? Ano? Daglahe pa eh. Ayan, so pinagplanuhan talaga namin mabuti mga ka-adventure kung paano i-execute ng maayos itong luba dahil alanganin yung area kung saan ko siya tinira. Tumabaw, di ba na? Hindi ko siya mahila doon kaya kailangan namin siyang hanapin sa ibang side para maiahon talaga namin ang isdang ito. Yung aking pong monoline ay hinigpitan ko na at nakalock na yung buya. Tapos palitan kami ni Native Channel sumisid at hanapin kung saang angulo talaga siya pwedeng tirahin dahil nakalangoy pala ito ng konti papasok sa loob. Pero buti na lang ay nagkaroon tayo ng tamang pagkakataon. Halos inabot kami ng kalahating oras para lang antaying luminaw ang tubig mga ka-adventure. Tapos natira na natin ito kaya dalawang buya na yung ating pong ikinabit at hihilain na namin sana ni Native Channel pero nung paghila niya ay nabunot at dali-dali siyang umahon at nagload ng kanyang pana and ako naman yung nagsagawa ng panibagong pagsisid para i-secure dahil medyo parang alanganin na talaga pero mahina na yung isda mga ka-adventure. Hindi ko kagad na aninag mga ka-adventure kaya nung pag-flashlight ko ay ayan, nandyan na pala sa bungad na lang at umatras ako ng konti para lang maitiyon yung pana at ayan, naisagawa ang magandang pagtira dahil sa pisngi siya tinamaan and after ko siyang matira mga ka-adventure ay tinanggal ko naman yung aking tali or monoline
connected sa ating bungee na nang sa ganun ay tuloy-tuloy ang paghila dito sa kabilang side. Hindi ganun kadali mga ka-adventure dahil may kalaliman itong spot na pinagpanahaan namin. Nasa 15 meters po ang lalim. At katagalan ng sisid ay nahirapan na si Native Channel, pero buti na lang ay sabi ko mag-relax lang tayo ng konti at wag nating madalayin kasi na-secure naman natin na ang isda. At ayan, sabay kaming sumisid habang chinecheck niya yung line pag hinila ko na sana ay wag sumabit. Tinala ko yung maliit na pana kanina kasi kala ko ay kailangan talaga siyang tirahin at mahila kagad, pero ayan, finally naiahon na namin mga ka-adventure yung luba. At kung napanood nyo na po yung video na umahon ako kasama yung luba kay Native Channel ay yan, sumasayaw pa ako sa galak dahil na-secure na nga natin. Yari. Ayan, medyo alanganin talaga ng kaunti mga ka-adventure yung pagtira ko dun sa luba. Magandang pagkakatama ay yung galing sa pana ni Native Channel. Pero hindi naman ganun kalambot yung yung balat nito, so hindi talaga siya madaling mapunit at makawala. Pero dahil nga sa napaka-powerful din ito, isa rin sa reason kung bakit madalas ay hindi rin madaling i-secure. And after po ay pumunta muna kami sa bangka ng BDBM na nasa Bulawit area. Dahil po kailangan naming ayusin yung pana ni Native Channel kasi hindi nga siya makapagpamana ng maayos, gawa ng isa na lang yung goma na naiwan. And pagkarating po namin doon sa bangka ay tuwang-tuwa kagad yung amin pong mga kasamahan dahil meron ng pangsinigang na lipti at meron pang pang sit-in sour para mamayang gabi na isang napakalaking luba. Adventure. Dito kami sa bangka. Umpisa ng trabaho. Yung ating bida nakaraan Ayun Anong ginawa ng iba? Anong ginawa ng iba? Sila naman naglinis para makita sa video. Ano ko Charis mga adventure Diba? Si Jet naman yung Kawiltor. Yung lipti naman ang binira niya mga adventure Yari yung lipti. Hindi kayo magkampo ibang team yan, Native Channel. Native Channel, putol yung goma niya. Papaton nyo kape. Ayan Ayan Yung ating chef, si Board. Punong abala naman si Board. Grabe Puro uncharm. Mother of the boat. Mother of the boat. Gulat yung guys ha? Ano na father? Manigluto pala. Shut up mo yung kakalab mo! Joel's Adventure. Adventure? Yan na siya. Nangangamoy na paring, berting. Yun siya, Ayan siya. Ayan, Pagkatapos po namin ayusin ang pana ni Native Channel ay humingi kami ng kaunting ulam at kanin at pumunta kami sa area na may makitang mga puno na pula ang dahon mga ka-adventure at doon kami mag-iihaw-ihaw. Siyempre, bida natin yung suran. Kaya tara, samahan niyo po kami.
wala po tayo sa Canada mga ka-adventure, nasa Pilipinas. Wala man tayong autumn pero may ganitong uri tayo ng mga kahoy na nag-exist during November. Habang abala sa paghahanda ng iihawing suran mga ka-adventure ay eto, nag-take muna tayo ng mga ilang shots at syempre sa Native Channel pinicturean din natin dahil nga nakaka-amaze yung ganitong klase ng kahoy na meron pala tayo sa Pilipinas. Pagbalik natin sa isla mga ka-adventure ay dadayo kaming muli nila Native Channel at Papa Tonyo, pero ibang area naman yung aming pong bibisitahin, so mas madalas kami ang magkakasama. Pero kapag good weather at okay naman si Bay na gamitin yung bangka namin at muling mabuo ang grupo ay sama-sama ulit kami maghahan. Tara mga ka-adventure, kainan na! Walang sura. Wala, surahan na nakayanan. Tara, samahan niyo po kami. Shout out chairman sa Suran. Lamig kayo. Tanawa oh. Lagi kainit. Wow. Pagkalami ah. Mantik ka. Lamig kayo. Kaon. Turbo kayo. Overload mga adventure. Hindi kaya mabusin yung Suran. Tatlo lang kasi kami. Wala kasi chairman eh. Shout out chairman. Lamig kayo. Shout out sa surahan. Ito lang yung siging angal na hindi na kaya pero gasubo pa. Sunod magkuha kayo maliit. Hindi kayo. So good na mga adventure. Thank you Lord sa napakasarap na biyaya at sa blessing na aming nakuha sa araw nito. So babalik na po kami ng Pilipinas. Nandito po pala kami ngayon sa Canada. Ayan, autumn po dito. Layo, nagbangka lang po kami galing Pilipinas papuntang Canada. Grabe tawa ni Native Channel. Ito kasing autumn tree mga ka-adventure. Ayan, wala man tayong autumn sa Pilipinas pero meron tayong, hindi ko alam kung nag-exist sa ibang lugar, pero ayan, ang tawag ko dito is autumn tree. Wow! Nag-exist lang po ang punong ito or yung ganyang kulay ng dahon during November. The entire year hindi po siya visible unless yan po ay buwan ng Nobyembre. And after po ng buwan ng Nobyembre ay naubos po ang dahon yan, nalalagas. At walang natitira kahit isa. And after mga isang linggo, panibagong dahon naman ang sisibol. Tapos green siya the entire 11 months. And then November, ganyan po ulit. So sige mga adventure, ayan, meron tayong autumn sa Pilipinas. Let's go. Iiwan na si Native Channel oh. Babalik pa kayo ng Pilipinas. Alright, layo ng biyahe namin, punta pa kami Pilipinas. Pumunta kami sa kabilang side ng isla mga ka-adventure at doon nagpatuloy naman at nakahuli na nga si Native Channel dahil may nakilala po kaming local dito sa area. At after namin naman nakahuli ng mga ilang pirasong isda ay ibinigay po namin sa kanya. Kaya the next time around po ay muli nating bibisitahin ang pamilyang ating nakilala at hahandugan natin ang kaunting grocery mga ka-adventure. At afternoon dive, ang ating unang naging isda ay etong lanhuan mga ka-adventure. Hindi ganun karami ang tumatangkilik sa isdang ito mga ka-adventure dahil nga amoy pating yung amoy nito kapag sariwa, pero right after mo siyang mahuli tapos kinilaw, nako, napakasarap po niyan at hindi mo maamoy yung
amoy pating na sinasabi. Pangalawang pagsisid para sa hapong ito mga ka-adventure. Sinubukan kong ilapit ng konti yung distansya dito sa dalawang lapu-lapu or coral trout na nakita natin. At napakalalaki na, almost 2 kilos na po yung sizes ng dalawang ito. Kaya lang, sobrang confident ako nung moment na paharap na siya at bumalik sa akin. Tapos nagpull ako ng trigger, hindi ko tinamaan. Pero sige lang, patuloy pa rin tayo sa paghahunt mga ka-adventure. Wala na po sana kaming plano na dumagdag pa ng mga isda na hindi naman ganun ka-importante. So naghanap talaga tayo either suran or either something na malalaki. Pero yung mga maliliit na nasa paligid, kagaya ng mga Spanish flag snapper na lagi lang lumalapit sa atin kapag nag-aambush tayo, ay hindi mo na natin tinira. And late ko na na-realize na dapat pala ay tinira ko na ito. Gawa nga po ng kailangan nating ibigay pala doon sa local na nakilala natin. Sayang mga ka-adventure kasi hindi na lumapit muli yung malaking talakitok na nakita natin, pati yung grupo ng malalaking suran na naandyan lang sa paligid. Ayan, no? Ayaw lang talaga masyadong lumapit, pero yung mga golden or yung Spanish flag snapper ay yan, patuloy ang kanilang paglapit sa atin. Napaka-amazing ng area kasi malinaw yung visibility, and at the same time napaka-healthy ka po ng area. Napakarami pa ng mga isdang nakita po namin. Talagang hindi lang namin sinamantala yung pangunguha, gawa nga po ng meron na rin naman tayong isdang pangulam. Pero yun nga, kung naisip kagad natin na meron palang hihingi sa atin ng isda, ay di sana humuli tayo ng pailan-ilan para na sa ganun ay mas marami sana yung pamilyang makakain dito sa local na na-meet natin. After ng isang linggong pamamalagi sa Puerto mga ka-adventure, ay babalik ako muli sa isla at dadaan ulit ako sa El Nido at sasakay sa bangka ng Big Green Boatman dahil hindi muna tayo magpapasundo kay Native Channel at Papa Tonyo dahil maalon. Pero hoping na ma-meet ulit natin sila dito sa Linapakan para nang sa ganun ay makapagsagawa tayo ng mas marami pang adventure and exploration dito sa area kasi sobrang amazing pa talaga ng mga spot mga ka-adventure. Napakarami pa ng mga target, mga isdang pwedeng tirahin, pero syempre hindi tayo nananamantala. Ang kailangan lang natin is yung pangkain natin or yung pangulam, pangkatsin ko kasi medyo mababa lang talaga yung presyo ng isda dito sa Linapakan. Pagkaraan ng ilang minuto na pamalagi sa ilalim ay nag-decide ako na mag-pull ng trigger dito sa Spanish flag snapper kasi ang kulit, lapit ng lapit mga ka-adventure. At isa ito sa mga isdang binigay natin doon sa local. At yung orange spine unicorn or singsingan na nasa tabi ko ay hindi ko tinira dahil nandyan si Native Channel, and after kong mahila itong isdang ating pong natira ay agara na naman siyang sumisid at siya naman po yung tumira doon sa singsingan na pinili sana nating tirahin, pero dito na tayo sa mas malaki nag-focus. At ayan, nag-dive down na si Native Channel. Ayan, one down again mga ka-adventure, pero yung mga isdaang pong ito ay yun nga ang ibinigay natin. Tapos nakahuli si Native Channel ng dalawang malalaking unicorn fish or suran, at yun po yung aming dinala sa bangka at pinagsalo-saluhan
during hapunan. Sige, welcome. Ingat, ingat. Balik lang ako, next time. Sige no. So ayan, lumapit na siya mga ka-adventure kasi medyo may kalayuan pa rin yung kanyang babiyahiin at may dala-dala na siyang pangulam. Nabanggit ko kanina ang visibility mga ka-adventure. Tignan nyo naman. Nabanggit ko rin kanina yung coral reef. Napaka-healthy. Tignan nyo naman. Nabanggit ko rin kanina na napakarami pa ng mga isda na pwedeng tirahin. Tignan nyo naman. Ayan yung grupo ng mga singsingan, mga suran, mga Spanish flag snapper, mga lipti. Tapos dinaanan pa ako ng king map mga ka-adventure. Kaya talagang sobrang nakaka-excite kapag naisip ko na bumalik dito sa area. Napaka-healthy at napaka-ayos ng visibility. Kaya sana patuloy niyo po kaming samahan na gumawa ng mas marami pang adventure at explore itong area ng Linapakan dahil talagang napaka-amazing ang area na ito. Hindi ako nag-pull ng trigger sa ibang isda dahil nag-focus ko dito sa mga suran mga ka-adventure. Ayan, kung napapansin nyo yung lipti napakalapit lang, yung singsingan napakalapit lang. Pero again, focus tayo dun sa ating aim lang talaga. At after makailang dives ay nag-decide na rin kami na tama na dahil babiyahe pa kami ng siguro mga kalahating oras mula dito kung nasaan kami namamana at doon sa area kung saan nagstay yung bangka ng PDBM for our last night. And after namin ay nagbiyahe na po kagad kami. Huling tira ni Native Channel sa aming dive, kaya lang ayan nakawala yung isda. Kaya sabi ko, Native Channel, it's a sign. Tama na. Lawa, di sa ulo na rin. Daharang suno ko si Piat. Daharang suno, si Piat! Isa sa reason kung bakit napakagandang i-explore ng Linapakan, kubli kahit amihan mga ka-adventure. Ayan, napakapayapa. Bandinitig kay kusugsog. Sabod dali Sabi ni Chick, kalapit ka talaga idol. So ikaw talagang Lagi sa planggana. Lagi sa planggana. Tapi! matik. Ito na po ang bihod. Ang bihod ni Luba. Bihod? Ang atay ni Luba. Bihod ito. Laka ng atay, no? Ano chef? Tinuli. Tinuling manok. Ito na yung ating ano. Habang iniinit yung aming tirang suran kanina ay ayan, pinapakbaka ng aming chief mechanic dahil ang dami pa talaga ng laman, hindi namin kinaya, napakalaki ng suran mga ka-adventure. Ay, ganda paso-paso na. Sangyup style ito mga ka-adventure. Mga adventure. Ayun o. Yun na, kinuha ng adventure. Sinawsaw. Nilagay sa... Ay! Lami kayo. Harap pa sa kamera. Sa video. Kayo. Tingin ko sa baba.
Captain's night during last night ng expedition trip ng BDBM mga ka-adventure ay usually dapat nakikisama kami sa guest kumakain during dinner. Kaya lang nakita nila na merong surang kaming dala-dala ay Nakita to ng mga burgis. hindi nila pinatawad at dito na kami kumain sa bangka and after magkain dito sa bangka ay bumaba namin kaming lahat para i-entertain yung mga bisita namin kasama. Sentensya he. Agad. Lami kayo ni. Lami kayo ni. Paano ka? Nah. Parang payat man itong surahan na ito. Mantika. Ganito pala pag payat yung surahan. Mantika. Hindi pa mantika. Kapdong. Kapdong. Meron pa oh. Ano to bihod? Yung biyod ng luba. Ano yan? Kain. Mega. Aris, na. Dala ako. Kapdong, kumasa mo. Yes. Patay na. Nakagat na yung dila ni Kapdong. Mga kapdong. Lami kayo kapdong. Wash out. Nakapdong payat man itong surahan na to Kapdong. Hindi masarap no? Para may mantika mga. Ayan na po. Ayan ang nangyari sa suran. At ayan na nga mga adventure. May nanalo na. Tara! Taob sila. Si Ako Jet. natira. Si Jet ang nanalo. Ayan. Second place tayo. Okay. Parang dinaanan yung dalawang suran. During last night mga ka-adventure ay meron silang Hawaiian na damit na sinusuot ng lahat ng mga crew. Siyempre next time meron na rin tayo niyan. At tuwan-tuwa yung mga guests dahil relate na relate yung iba. Meron din silang kaparehong suot. At syempre bago lantakan ng mga pagkain ay ipapakilala mo na yan ng assistant chef si Jan Jan. Dinner is ready. And yeah, first we have a mango salsa salad and egg noodles, stir-fried egg noodles with vegetables and mixed fruit, potato marble, and grilled fish. And this thanks for Joy who catch this. And this what's this, Joy? Marble grouper. Marble grouper, and his sauce here, and the other sauces and cheese. And this one is Oh, wow. and this one is Filipino chicken soup. We call it tinola. With rice? Yes, it's a tinola. And this soup is like peaceful food because made this the Filipino this made it's like 1800s I think, so yeah. I think enough storytelling enough. Let's eat. Let's eat! Enjoy, guys. Na after dinner mga ka-adventure, syempre karaoke time naman at ninanamnam talaga ng gusto ng mga bisitang ito ang pagkakataon na makabisita sa ibang lugar at magkaroon ng mga bagong kakilala, and especially yung privilege na makikita nila yung ibang side ng mundo. Thank you so much for watching mga ka-adventure. Hindi muna tayo nag-shoutout dahil babiyahe tayo ngayon papuntang San Vicente para gumawa ng bagong adventure. Kaya tara, samahan niyo po ako and we'll see you on our next adventure.